Diretso na tayo sa Land Block. Alam mo, sobrang excited ako kung paano kukontrahin ni Ogwen to kasi sobrang hirap eh. Para dun sa dalawang katapat niya, siya yung pinakamahihirapan. Kasi aside from Kyle TZ, na pwedeng set upan, siya din ang pwedeng hindi naman makaset up. Kasi medyo maiilang siya doon sa mga nasa harap niya na baka bigla siyang kagatin. Ayan, kagaya niyan, bigla siyang na-hook. O diba? Mamipilitan na umatras agad. At even yung regen, nagamit agad. Ouch ko po. Ano ba expectation natin dito, Andy? Parang pinapakita ka agad tayo ng Rore, oh. Yeah, ito yung pinapakita natin. Pwedeng freezan ni Few, si Yue, pero naging response ng Rora ay tulungan ni Rene J mag-clear. Kasi pag level 2 na si Yue, at the very least, hindi na siya that much malulugi against sa Valentina. Ayun, basic common emblem din. Itong si Rene J at si Yue. Even Dominic, actually tatlo sa kanila ang naka-basic common emblem. Talaga minamaximize. Shots! Okay, kamuti ka na. Kamuti ka na binatawan ni Eddie Magad. Sige, mamaya na lang. Mamaya na. Bigla siya lumiko saglit. Ping test. Kailangan daw muna kasi niya mag-level 4. Pinatesting lang. Kumbaga sa mga pelikula, pag nanonood ka, minsan yung mga kaaway, pinapatakas mo na. Yes. Sige na, umalis ka na. Wala pang climax. Ano palang rising action. Sige na, umalis ka na. Para mga ganun yung mga litanya doon eh. Pero going back dito sa ating laban, ilang segundo para sa unang pag-unang laban na ito. Level 4 na rin naman si Kyle. Even itong si Demon Kite. Ngayon, ang goal na lang ni Pew ay humabol sa level kasi kahit maubos na tong wave na to, hindi pa rin siya mag-4 eh. Oo nga pala kasi na-zone kanina. Ayun na. So, sa may first blood, there's gonna be a very crucial death para dito sa Team Falcons kasi sumakto pa na magkakaroon ng turtle. So, tingnan natin kung ipipilit ba na ma-reset dito ng Team Falcons. Hindi dahil Aurora, 4 ba naman na players na may bit-bit na liwanag ang makakakuha niyan. Instant yun, Auntie, ha? Grabe yung hook ni Rene J doon. I don't think nakita niya na pumasok si Kyle TZ in that pixel brush. Pero sobrang subok. Tapos sumakto yung pagkakakas ng kanyang iron hook. And when that happened, 4 na miyembro ng Rora ang nag-burst down ng mabilisan. Antindi nung laban na yun. First, ito pa. Unang harapan pa lang yun. Ito na naman si Rene J. Napakalikot, all over the place. Itong si The Hitman. Ngayon naman, hookman siya dito eh. Tingnan natin kung tatamaan ba. Naiwasan! Hindi pala! Grabe naman, biglang bumalik at kinat na nga. Tapos medyo delikado yata dito sila Dominic Kite kasi dumating ng mga players. Pero alam dito ng Team Falcons na parang medyo kulang pa sila pagdating sa damage. Ito yung potential threat ngayon. Paano pa pag full item na yung mga players ng Aurora pero hindi na mapapayag yung Team Falcons kasi medyo sumisilip-silip din sila doon sa kalaban ng Another Purify na nagamit. Naku, dami mga spells na nagagamit. Ito naman, from Hitman to Healman to Hookman, lahat na lang na pwede natin isipin na may man, pwede nang gawin dito pero papasok na! Nabaligiran na sila ngayon. Akala ko Cobra Hero Barats nga pala! At si Ogwen pa nga yung nakuha! Grabe, hindi to unas welcome na timing dun. Para magsimula itong laban na to again. Game number 2 lamang ang Aurora ng isa. At 2-0 na kagad itong laban na to. Oo, so nakita natin dito effectivity with sabihin natin, cheese trap pa itong masasabi? Hindi eh. Parang hindi. Oo. Yung parang panggulat. Oo, off meta pick, pero kayang paganahin. Oo, kasi ganang-gana eh. May synergy, may play in mind kung paano pagaganahin. For sure naman sa mga scrims at sa kung ano-ano pang mga na napapagana at napapractice ito ng Aurora Gaming. Pero nakita na si Yue dito. Andun yung Sangil's Glow. Sakit! Kalahati kagad si Ogwen. Sakit agad ng damage ha. And this is against Ogwen na medyo may sustain talaga pero more support type naman. But anyway, ito na yung pagod natin. Mawala na agad ng Pirata. Hindi. Nakapag last insanity pero magkabakaway agad. Spear. Nakuha dito ni Kyle TZ yung pagong at si Ogwen naman ang naging kapalit. Namatay kagad si Ogwen doon. May Spear of Destruction pa nga mula kay Doming. Pero ang magiging kapalit doon ay yung top lane. Pero hindi niya i-maximize kasi alam niya na gagamitin lang yung river flows in you eh. Yeah. Alam mo yun yung nagiging maganda right now, no? And every single time na nanonood ako ng MPL players in general. Kasi yung tendency ng mga tao, kapag hindi nila nakikita yung kalaban sa mapa, itutuloy pa nila. Kasi i-expect nila na magbaback. Pero MPL players in general, kapag walang kalaban sa mapa, sign yun for you to go back. Kasi baka tatluhin ka, apatin ka sa lane. Okay, meron nasa bush pala. Yeah. Ang laki ng kalamangan. Nakita natin kanina dun sa BPI Gold Leaders. Lamang ang Kite Brothers eh. Silang dalawa ang nangunguna doon sa pagdating sa economy. Pero available na rin para dito kay Yue yung kanyang glowing wand. Interesting. At sakit ng mga pokes na nakagad ni Yue early on to the game ha.
Alam mo, nakakatuwa na hindi agad binuo ni Yue yung Demon Shoes niya. Ayan. Ayan na. Inuna niya yung glowing one. Kasi ako Demon Shoes agad para ma-maximize yung Same. stocks. Dalawang necklace. Oo. Mana necklace. Naka-ano naman kasi siya, naka-basic common emblem. So, Ah, hindi oo naman nga. Ayan na, kumain na. Dito na welcome. Diretso walang Firaga armor. So nagzo-zone lang. Dito ang Aurora ngayon. So almost 2K gold lead. Nasira na rin yung Torre dun sa may bottom lane. So Team Falcons medyo kailangan nila mag-regroup. No, alam mo kung saan ako nabibitinan dito sa Falcons, yung range eh. Yeah. Kasi para sa akin, di ba, kahit medyo range itong si Harit, mid lang to eh. Parehas sila ng idea dito ni Doming Kite. Pero kasi, yung si Yue ay nandun. Oh, wait lang, papasok na rin kagad ng Falcons. Circling Eagle naman. O kasi Kaltisi walang buhay, so medyo kulang na damage ngayon. Habang Land wala of yung Dawn. camera, ay Land of Dawn. 3-0 in favor of Aurora Gaming. Pinakahuli, pagong ng laban na ito ay nabuhay na nga rin. Nagsisimulan na ng Falcons. Meron mga information dito si Rene J. But for Team Falcons, parang hindi yata nila muna ipipilit dahil alam nila na delikado pag sila yung humawak ng matagal. Yes. Pero ito, nakapwesto na sila. Okay, si Vlad TC nandito. Hinaharapan niyo si Edward. Binubugaw First lang niya yung attack. barats dito. Sabi niya, naalala ko yung mga trauma ko sa barats. Ngayon naman ay may hook, hindi tumama. Pero At- nakuha na yung pagong. Turtle napunta dito sa side ng Team Falcons. Parang ayaw talaga yata ng Aurora kanina na mag-go for a team fight. Yeah. So medyo iwas ngayon. Mailap. Mailap Uy! yung... Hop! Grabe naman, dumaan lang. Pero lalaban na ata dito ang Falcons. Okay, Rene J biglang nakuha. Tapos ito na Kinain. swipe naman ang sagot dito ng Aurora. Boom! Nagkat doon sa may pader at si Kyle TC pa nga ang nabigyan. Grabe, minumog yung minumog dun si Kyle TC. Oy, di pa ata tapos ang laban na ito. Ogre na nandito din. Grabe, sunod-sunod yung mga laban natin. Ano bang mga napapansin natin? Sobrang worth it yon for Aurora kasi kahit nakuha yung huling pagong na push naman nila yung second tier turrets towards that bot lane. Kung tumama ng very light pa, yung Spear of Destruction coming from Doming Kite, that would have been good kasi makakakuha sila ng pick off. But either way, na-pick off na din naman si Busog Kyle agad. TC. Wala na din yung Firaga armor. Ganun kabilis lang. Medyo yun yung mahirap din kapag X-board. Kailangan ingatan mo talaga yung Firaga, Firaga armor oo. para yung last insanity Masakit. is magamit din talaga. Oo. Minsan kasi pag nasa ere na Ayan pa babasag siya. din yun eh. Pero andito si Ogwen. Si Clay gagamitin isasama niya si Pew. Pero sa likuran, pala pumunta dito ang Falcons. Kaya lang hinilayo lang, sinibat lang siya doon ni Doming. Oo, biglang liko. Akala ko kanina, bibigyan nila is gonna be Edward. Yeah. So yun naman yung threat for Team Falcons. Pero ang ginagawa muna ng Aurora again is naglilinis ng mga objectives, kumukuha ng mga minion wave. Tapos after, kapag mayroong makakasalubong, that's Bakbakan. it. Saka sila mag-team fight. Oo nga eh. Pero ayon dito sa sa in-game equipment natin, Auntie, ano na ba ang mga kapansin-pansin? Right now, I think si Yue is on the way to either building yung Elegant Gem or if not Elegant Gem, Wishing Lantern. Either one of the two. So, the moment na meron na si Yue nun, lalong mas mapapabilis yung pagpapabagsak dun sa Firaga armor coming from Flap TC. And meron din akong realization na ngayon yan? ko lang na-realize. Ano yun? Nung time na Realization. sobrang meta pa yung Matilda, pinaka-counter nila dun yung Kaja or Franco. Yup, kasi pagka Kagat lang agad. diretso Wala kagat. lang. Para hindi makaiwas, no? Tama ka nga doon. Pwede nga naman na makita natin at nakikita na nga natin ngayon kung paano gumagana. Pero si Ogre papasok. Andun yung mga pokes mula kay Yue. Sangin Natakpa. Scroll, tinamaan na ng Ayun! Yue. Hook pa! Pero napilita mag-purify. Naku po. Grabe naman. Grabe na talaga yung parang kailangan mong iwasan. May panike, may bakal, may May hila, May spear. may spear pa. So Team Falcons kaya nag-group up. Ala, rush ba? Okay, nakapwesto na sila dito sa may Lord. Meron pa Rush nakapwesto na sila. Lord. Ginamit na rin Summon Force. Hawk. Merong hook. Sumakto ba? Laban kay Ogwen. At sila ni Jay napatay na rin. Spear of Alpha. Ay, Spear of Alpha. Distraction. Spear of Ay, Alpha. end. Distraction. Di pala itutuloy si Dominic kahit nandun lang sa may bottom lane. And the ball. What is happening? Sa baba. Sinabi natin kanina kung meron pa backdoor. Sa baba. May dalang minion wave. Dito si Dominic kahit. Ah! Now is my time for the backdoor play. Aurora with a sweep. Still undefeated. Grabe yung ilaw na dala-dala. Doming Kite with that split push play. Hindi na malaya ng Falcons. Nilaban nila. And with that, tinalo ng Aurora ang 7 teams
Oo nga. For the first half of the regular season. Oo Grabe. nga, lahat ng kupunan para sa first half ay napatumba ng ilaw mula dito sa Aurora. Napakatinding performance. Pero syempre, andun pa rin ang ang pagkikipagpakaibigan at mga pagkakongratulate syempre doon sa naging laro na yon. Pero para sa Team Falcons, nakita natin kaya na nilang ilaban. Nagsisimula na sila sa Lord, kalahati na, pero nung nag-commit dito si Super Marco nila, pag-Examine Force at lumaban na sila, hindi nila namalayan na nandun Walang si flow Doming sabot. Kite. Pero syempre, congratulations pa rin para sa Team Falcons. Palakpakan natin ang Team Falcons at ang Falcons Nest para sa suportang ibinigay nyo dito sa laban na ito. Pero ang nagwagi at ngayon, walang katalo-talong kupunan dito sa ating first half. Walang iba kundi ang Aurora. Grabe no, parang since the master na nila yung basics, lahat na ng mga natutunan nila, nilalabas nila ngayon. Oo. Who would have thought Advanced na naman. magiging panglaban mo sa Matilda is yung Barats and the Franco para totally hindi siya maging effective. Yeah. And ang ganda talaga ng early ng Oo. Aurora. Ang bilis lagi. Yung hook sa Yeah. bottom lane. I think also yung transition ng Lucas to jungle, yun yung naging mahirap. Oo, ibang klase talaga. Pero syempre, para malaman ng lahat ng mga naging sikreto at doon sa laban na yon, ay ibabado natin sa ating host kasama ang ating winner na Aurora Gaming. Undefeated for the first half of the regular season, it's Aurora Gaming! I want to hear it from the fans. Lights within? A beautiful victory na nanggaling sa Aurora. Uumpisahan natin kay Doming. Doming, kahit paano ba nangyari yung split push? Ang bilis Hindi pa kami ready. Hindi pa kami ready. What was the communication like? Paano yung pag-uusap nyo dun sa split na ginawa mo? Siguro po nakita ko po yung advantage na Moscow ako, tapos kaya ko po siyang i-split, tapos nakita ko sakto, 5 po sila. Tapos sinabi ko po sa kampi ko na go nila, wag nila pauwiin, tapos tapusin ko. So it was your call. It was your call. Doming Kite with a 1,000 IQ play right there. Communication was clear in game hands and they did it. What a fast game. Now, Demon Kite naman, pwede pakipasa yung katabi na kita So, matanong ko lang unbeatable kayo, grabe yung win streak nyo. Kaya nyo bang talunin or tapatan yung record ng Onyx last season? Hopefully mabit namin yung record, pero para sa akin talaga siguro last time 100%, ngayon 200% confident ako na kaya namin talaga. Wow! Sige nga, paulit, lights within. So kung last season 100% yung confidence level mo, ngayon 200%. Bakit nga ba? Ano yung iba sa last season and this season? What changed? Siguro yung approach namin nung ngayong season 15, marami kaming binago din. Nag-stick lang kami kung ano yung strength namin, tapos pinapalakas lang namin individually yung mechanics namin lahat. Strength nila, Hans. Okay, so top kayo sa rankings. Again, unbeatable team this season so far. So sabi mo 200% yung confidence level mo ngayon sa season na ito. So, masasabi mo bang expected na #1 kayo sa season na to so far? In-expect nyo ba to? Oo. Ako hindi ko in-expect Ang expectations ko lang parang kaya namin talunin lahat, tapos mapakita lang namin palagi yung best namin sa game. Love it. Alam mo, I'd like to take bits